Ayun, mega love shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao. Ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan patungkol dito kay Marcoleta. Oh, actually, ito mga kababayan, si Marcoleta may panibagong pakulo na naman ngayon na kung saan yung pakulo niya ay patungkol daw sa TikTok. Actually, wala naman ako nabalitaan na ibaban ang TikTok sa Philippines. Ang problema lang kasi, ang nakaban yung TikTok sa Amerika. Pero which is, parang binalik naman din yata, no? Kasi, according kasi sa aking nabalitaan sa Amerika, maraming mga Americans na nagrereklamo na doon na daw sila kumikita, no, sa pagpupo sa TikTok, 'di ba? Pagpapa-order sa mga paninda nila sa TikTok, tsaka yung iba mga content creator sa TikTok, doon na din kumikita yung mga endorsement. No, so malaking bagay yung mga nagtitinda, yung mga negosyante, mga content creator. So hindi sila payag na maban ang TikTok sa Amerika. So ngayon may panibagong pakulo itong si Marcoleta. Sa tingin niyo ba mga kababayan, maniniwala pa ba kayo kay Marcoleta? Ito ha, sa totoo lang, speaking of Marcoleta, noong panahon, no, na sumikat itong ban sa TikTok, ban, di umano, yung pagbabawal ng TikTok sa Amerika, sinakyan niya. So ito po mga kababayan, meron pa akong video, no, na ipapanood sa inyo, patungkol nga sa, may pakulo ngayon si Marcoleta para manalo, no, pagka senador. So ito po, pakinggan nyo ha. Kasi pagkatapos po ng bidyong ito, susunugin po natin siya. Ito ha. Mahigpit ko tinututunan ng House Bill 10489 na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng TikTok sa Pilipinas. Halos 50 milyong Pilipino ang gumagamit ng TikTok. Marami ang gumagamit ito para sa kanilang kabuhayan, tulad ng live selling at e-commerce sa TikTok shop. Ito rin ang ginagamit na platform ng mga content creators at mga artists para i-promote ang kanilang produkto at servisyo. Ito rin ay mahalagang source ng entertainment, balita at informasyon. Ang sinasabi ng TikTok daw ay isang security threat ay walang matibay na bagyan at konkretong ebidensya na magpapatunay ito. Kaya tinututunan ko ang House Bill 10489 na kontra sa TikTok. Sana ay suportahan ninyo ako sa laban na ito. So ayun na nga mga kababayan. Ayun na mga kababayan. Oo, so si Marcoleta, kung ano-ano na lang talaga ang pinasok para manalo pagka senador. So pati TikTok ginamit na. Na which is kilala po si Marcoleta pagdating sa mga ganyan. Kasi gusto kong i-explain sa inyo Si Marcoleta, kung naalala nyo po, yung pinapatanggal ang prangkesa ng ABS-CBN noon, si Marcoleta ang isa. No? Si Marcoleta ang isa sa tumututol kung bakit pinapatanggal ang prangkesa ng ABS-CBN. Ngunit, nagulat ako, no, na tumututol siya sa pagtanggal ng prangkesa, pero sumuporta siya kay Duterte na nagpatanggal ng prangkesa. Hindi ko rin maintindihan eh. Ngayon mga kababayan, iboboto nyo pa ba siya? Siya nga mismo hindi maintindihan kung saan siya papabor, saan siya lulugar, saan siya kakampi. Nung panahon ng ABS-CBN, sinabi ni Duterte, kung hindi kayo magbayad, ipagbenta nyo na lang kay ipasara ko talaga yan. Isa si Marcoleta sa pumuputak. Isa si Marcoleta na tutol na ipatanggal ang prangkisa ng ABS-CBN. Ngunit kalaunan, nagulat ang taong bayan, biglang sumuporta na ayaw ipa-impeach. Alam niyo sa totoo lang, lahat ng pinapatanggal, lahat ng ipapaban, kumakampi si Marcoleta. Pero pag i-suma total mo, sino bang nagpatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN? Si Duterte. 'Di ba? Pero kumampi siya kay Duterte. Tapos ngayon naman, narinig lang ang balita na binan ang TikTok sa Amerika kay wala naman daw sapat na basihan na security threat ang
TikTok at ginagamit bilang espiya ng China sa Amerika, wala daw sapat na basihan na security threat ang TikTok at ginagamit ito ng China ng spy. So ngayon, ako bilang content creator, alam ko po kung bakit natawag ng Amerika at naaprubahan ng Amerika na binan ang TikTok doon na tinawag nilang spy ng China. Bakit? Pag nag-download ka pa lang ng TikTok, unang download mo ang nakalagay agad, do you agree to download this app? Yes. Tapos, let TikTok access your device. Yes. Let TikTok access your camera. Yes. Let TikTok access your microphone. Yes. And then, bago mo magamit ang TikTok, pipindutin mo lahat yung sinasabi ko. So ngayon, nababasa ng TikTok yung lahat ng details ng phone mo. Pwede nila yung gamitin pang-hack or pang-spy sa mga Pilipino. Unang-una, pwede nilang i-hack doon yung mga bank account mo. Pangalawa, pwede nilang i-hack doon yung mga details mo. Bakit? Kasi may right ang TikTok na i-access yung Google account mo, yung password mo, at yung details mo. Ngayon yan ang binabasihan ng Korte Suprema ng Amerika at hindi masagot-sagot ng TikTok at nagsisinungaling pa ang may-ari ng TikTok. Bakit? Ang sabi nung founder at may-ari ng TikTok na siya ay Singapore national. Ngunit siya ay Chinese. So, wala pa ring lusot, nagsisinungaling pa rin. Singapore national nga siya, pero Chinese siya. Kahit ako, pwede naman ako tumira sa Singapore at mag-apply ako ng citizenship ng Singapore eh. So pag naaprubahan ako ng Singapore, pwede ako maging Singapore national, pero Pilipino ako. So may possibility, Pilipino pa rin ako. So kung gagamitin ako ng Philippines bilang spy para sa Singapore, may possibility na magiging spy ako. Bakit? Pinoy ako. Nag-apply ako ng citizenship sa Singapore. So, Singapore ako, citizen, pero Pinoy pa rin ako. So, ganun ang nangyari sa may-ari ng TikTok na Chinese siya, nag-apply siya ng citizenship sa Singapore, so tinanggap siya bilang Singapore national. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga tao po sa Singapore halo-halo, mayroong Bangladesh, mayroong Indian, may Filipino, may Chinese, may Japanese, may Korean. As long as maaprubahan ka, pwede ka maging citizen sa Singapore. So ngayon, si Marcoleta sabi niya, dito daw sa Philippines, walang sapat na basihan. No, na security threat ang TikTok at spy daw ng China. So, kailan lang nagreklamo ang China na kung bakit ang sabi nila, kawalang respeto daw, no, sa may-ari ng TikTok at ng mga consumer, mga creator at mga nagtitinda at negosyante, no, ang Amerika sa pagmamay-ari ng TikTok kasi doon daw kumikita ang mga Americans, no, sa pagtitinda ng mga affiliate, di ba? Yung kanilang mga pag-promote ng product. So kawalang daw yun, kawalang respeto. So bakit nagre-react ang China patungkol sa TikTok? So means to say, nagpapatunay lang na inamin nila na talagang Chinese ang may-ari ng TikTok. Na which is totoo naman. Chinese siyang pinanganak. Ngunit nag-apply siya ng citizenship sa Singapore, so pinayagan siya maging Singapore citizen. Kasi nag-apply siya. Kahit naman sino pwede as long as ma-meet mo yung kriteria. 'Di ba? So, ang daming ang Pilipino dyan, nag-apply ng citizenship sa Singapore, nasa Singapore ni. 'Di ba? So, kahit baliktarin mo ang mundo, Chinese pa rin may-ari ng TikTok. So, paano nasabi ni Marcoleta na hindi daw security threat ang TikTok, no, sa Pilipinas kasi wala daw sapat na basihan? Hindi mo ba alam, ilan na ang nahuli? Meron na pang isa, engineer software student, nagtangkang i-hack ang account, no, ang website ng mga malls. Nagtangkang i-hack ang website ng EFP or Armed Forces of the Philippines at saka ang opisina ng presidente, yung website. So, sa ngayon, magtitiwala pa rin ba tayo sa China? Alam mo, sa totoo lang,
Congressman Marcoleta, hindi na rin namin maintindihan. Di namin sure kung mananalo ka at di namin sure kung ibuboto ka. Bakit? Ikaw nga hindi mo maintindihan kung kanino kakampi. Nung nakaraan, sabi mo sa ABS-CBN, tutol ka, natanggalan sila ng prangkisa. Tapos ending, makadidiis ka pala. Tapos ngayon, naggawa ka na naman ng video na tutol ka na iban ang TikTok sa Pilipinas. Oh, para saan? Ginamit mo na naman TikTok para ma-promote ka na naman. Kahit nga siguro INC, hindi kayo bubuto eh. So yun lang mga kababayan. See you next vlog. God first. Thank you.